Hey, what's up mga ka-TikTok and welcome back to my TikTok account. At kung saan nyo man ito pinapanood ngayon. So, buksan na natin yung parcel na to. Okay, so what we have here is Poco F3. Problema ng Poco F3 na to, as you can see, ito po ay bloated battery. Yan. Bloated na yung battery niya. Kita nyo naman, umangat na siya. So, hindi na tayo masyadong mahirapang magtanggal nito. Sa pagbubukas ko nga pala ng mga phone, kagaya nito, hindi na ako gumagamit ng hot air station. Ito na lang ginagamit ko. Lalo na pag medyo angat na. Ganyan. Tapos, lighter fluid. Lighter fluid, guys, napalaking tulong nito. Pang cleaning din siya ng gadgets. Yan, nakasulat naman eh. Malaking tulong to, guys. Saka hindi siya mabaho. Hindi kagaya ng lacquer thinner mabaho. Yun nga lang, mabilis siya matuyo. Ito, ginamitan ko siya nito. Tapos, patak ng lighter fluid. Yan na. Tapos, konting init ulit. Pero tinan nyo guys, muntikan pa rin mabakbak yung kanyang paint. Yan, yung paint niya. Yan ang iniingatan natin. Kaya nagla-lighter fluid tayo kasi tatanggal yung ano niyan, yung kulay. Pag natanggal yung kulay na yan, pangit na to, magiging clear na yung likod niya. Ito yung battery ipapalit natin. Modified battery ito ng GSM Sandwich. Ito na siya guys, yung mismong battery po. Ang terminal nito is for Poco F3. Ang cell naman nito is modified. So, mas mataas yung capacity nito sa Poco F3 na 4,000 something lang. Ito, 5,000 mAh. 5,000 mAh. Hopefully, tama yung rating nito. Okay guys, for us to be able to access the battery flex right here, we need to remove this board cover. So, ang nag-hold lang naman sa board cover na yan ay some screws. Dali lang siya tanggalin using regular Phillips precision screw. Okay, so, yan, may flex siya. I think yung flex na to is flush. Tanggalin din natin. Yan. Ingatan nyo itong flex na to kung di mawawalan kayo ng flash. Kung first time nyo magbukas ng mga ganitong device, make sure dahan-dahan lang, wag nyong, kung di kayo sigurado, manood kayo ng tutorial ko or ng YouTube. Kung sino man papanoorin nyo. Explain ko lang din sa inyo. Ito yung tsura ng loob ng Poco F3. Yan. Yan ang tsura ng loob niyan. Meron tayong malaking camera module dito. Main camera. Ito naman yung the rest ng mga cameras niya. Okay, so ito yung battery flex. Iaangat muna natin. Wala kayong pang ganito, kahit kuko pwede. Tapos makikita ninyo yung sub-flex papunta sa mainboard. Ay manipis lang din siya na flex. Yan, ito siya. At napaka-importante nito guys. Napaka-importante nito. Dahil ito yung responsible sa fast charging ninyo, may turbocharge ninyo. Itong cable na to. So, mahalaga to. Ang problema, dahil nga nasa ibabaw siya ng battery, and most of the time, karamihan ng iba sa mga model ng mga Poco or Xiaomi, nasa ilalim po ito. Nasa ilalim ng battery. Pero this time, nasa taas siya ng battery. Kaya, yung mga Poco F3, delikado po siyang malubuhan ng battery kasi, explain ko lang no, kasi mahahatak po niya to. Imagine nyo, pag lumobo yung battery, tapos nandito yung flex, ano mangyayari? Hahatakin niya yan pag ganito. At pag hinatak po niya yan pag ganito, ano mangyayari? Pwede itong mapunit o kaya naman mapersa po yung connector niya dito. Magbubungi ito, mas malala po yun. At bibihira lang yung nagre-repair ng FPC connector kung tawagin. Ito po yung FPC connector. Yan. Pag yan ang nabunot at nabungi, mas mahirap po yan. Kaya po yan, kaya lang mas mahal ang repair. Okay, so dahil battery lang naman papalitan natin dito, gagawin lang natin is tatanggalin natin yung battery syempre. Para magtanggal ng battery ng ganitong device, ganito lang yun. Tanggal. So una daw, bunutin natin ng sabay. Yan, pull out daw natin. Pull down natin yung A. A lang. Dahan-dahan lang guys, no? Kasi nga baka madisgrasya natin yung flex na sa ibabaw. Natin yung battery niya. Okay, so ito yung battery niya dati. Ang capacity nito is 4,520 mAh lang.
Ipapalit natin is kasukat. Yan, kasukat na kasukat yan. But, siya po ay may 5,000 mAh. So, meron kang konting advance. So, ilalagay na natin to. Hindi na ako maglalagay ng additional na pandikit para hindi siya kumapal. Okay? Okay na yung pre-installed. So, ganun lang kadali. Kasukat naman yan. Dapat ng konti. Tapos, ididikit ko na ulit niya gamit to. Tapos, ilalagay na natin yung flex. So, ilalagay ko na rin tong battery flex. So, yan. Buksan natin. Sana may karga tong battery. Kung wala mag-charge pa tayo. So, wala pa rin karga. So, wait lang. Mag-charge muna tayo and then babalik ako after a while. Okay? Guys, so, yan. Forget password kasi napindot ko yung tawag dito, yung passcode. Pero okay na siya. Naka-turbocharge din siya. At, ayun, okay naman yung battery niya. Yan o. Yan. Takasan natin yung ano. Okay. Yan. Okay na yung battery niya. Kaya lang yun. Naghihingi ng password. Okay. So, ngayon, pwede na natin tong isara. Isara na lang natin to using this. Okay guys, so tapos ko nang linisan yung both side nito. Yan. So since black naman yung pandikit nito, black na rin yung gagamitin kong adhesive. After that, konting ano lang, baka meron pa tong mga alikabok. Yan. So, yan, ilalapat na natin yung back cover niya. Yan, medyo meron nga siyang tagos. Pero okay lang naman. Mahalaga kumapit siya. Yan. Hopefully, kumapit siya. So, yun guys, okay na to. Yan, hindi ko napapakita sa inyo na pero nakita nyo naman buhay ng unit na to. So, sa mga gusto magpagawa nga pala ng same unit, PM lang kayo sa akin. Pwede kayo mag-PM sa aking page. Pwede kayo mag-PM dito sa akin sa TikTok. So, nasa inyo yun guys. So, thanks for watching this video. Don't forget to follow me for more tech-related contents like this. Bye-bye!